Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng kaguluhan at bangayan ng ating mga mambabatas sa Senado at Kongreso hinggil sa investigasyon sa mga sangkot sa malalim na korupsyon na nabunyag sa buong bansa ay ang pagpili ng bagong inappoint na ombudsman. VP Sara, Senator Amy Marcos Marcoleta at mga senador sa Duterte Bloc ay wala ng lusot dahil hahabulin na di umano sila ng bagong ombudsman na inappoint ni PBBM. Ayon sa balita ay napili na si dating DOJ Secretary Boying Rimulya sa pagiging ombudsman. Matatandaang matindi ang pinagdaanan nitong si Rimulya bago ito makuha ang pwesto dahil sa patong-patong na mga kaso na isinampa laban sa kanya ni na VP Sara, Senator Amy Marcos, Attorney Topacio at Congressman Pulong Duterte. Mismo sa Office of the Ombudsman at mayroon pang disbarment case sa Supreme Court isinampa ang kaso dahil ayaw nilang si Rimulya ang uupo sa posisyon ng ombudsman. Rason upang matagalan ang clearance nito at mapabilang sa listahan ng Judicial and Bar Council. Kahapon ay ginisa mismo ni Senator Marcoleta at Amy Marcos si Martinez, isa sa mga miyembro ng Judicial and Bar Council, kung bakit nakalusot si Rimulya sa kanila dahil marami itong kinakaharap na mga kaso. Nasinagot naman ni Martinez na wala silang magagawa dahil merong clearance si Rimulya mula mismo sa Office of the Ombudsman. Mukhang takot na takot sina Amy Marcos, Marcoleta at iba pang mga senador na kaalyado ng mga Duterte dahil alam nilang napakamakapangyarihan ng ombudsman. Ang isang ombudsman ay maaaring mag-imbestiga, mag-condemn at magpanagot ng kahit sinong opisyal na involved sa katiwalian. Alam ng marami na mayroong mga kasong isinampa laban kay VP Sara hinggil sa kanyang di umano'y misuse of confidential funds. Pati di umano sina Senator Bongo ay maaring makasuhan ng plunder at sina Jinggoy Estrada at Villanueva at iba pang mga senador at opisyal. Subalit ang hiling naman ng marami ay sana hindi maging biased at dependent itong si Rimulya dahil alam ng marami na kaalyado at politiko ito ni Pangulong Marcos. Ang isang ombudsman ay pinipili mismo ng Pangulo pagkatapos na makapasa ito sa Judicial and Bar Council screening. At tanging impeachment din ang makapagtatanggal sa isang ombudsman. Matatandaang sa retired Ombudsman Martires ang dating nakaupong ombudsman sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Okay? So ito na mga kabunyog. Ang dami na pinagdaanan, mahabang proseso ang pinagdaanan. Talagang hinarang ng todo ng mga Duterte, ng mga supporters ng Duterte sa pangunguna mismo ni Amy Marcos. Lahat ginawa nila eh. Lahat ginawa nila. Actually, kanina lang, pinapanood ko si Amy. Yung isang justice ng na member ng Judicial and Bar Council, si Justice Mendoza, nakasalang sa Commission on Appointments. Eh ngayon, member ng CA sila Amy, hanggang doon. Talagang sabi ni Amy Marcos sa kanila Marcoleta, mga member sila ng CA pinagpapaliwanag. Bakit nyo pinayagan, bakit nakalusot sa inyo sa Judicial and Bar Council si Rimulya, si Boying Rimulya? Bakit nalagay siya sa shortlist? Ang sagot na ang sagot nung ni Justice Mendoza doon sa Commission on Appointments, ginigrill siya, ginisis siya nila Amy at ni Marcoleta. Nakakuha po siya ng clearance ng ombudsman eh. Nakakuha siya ng clearance ng ombudsman. Doon natanggalan si Rimulya. Hindi siya makakuha ng clearance sa ombudsman. Ang kailangan kasi clearance ng ombudsman na wala kang pending case. Ang problema, di ba may sinampang reklamo si Amy Marcos sa ombudsman mismo? Nung inaresto si Duterte, tinorn over sa ICC, kinasuhan ni Amy Marcos, si Boying Rimulya at saka sila General Torre, marami, pati si Ombudsman Lacanilaw, ay si Ambassador Lacanilaw. Kinasuhan ni Amy. Yung kaso na yun ni Amy tungkol sa pag-aresto kay Duterte, ikinaso niya sa ombudsman. Yan yung ginamit laban kay Rimulya. Hindi makakuha ng Hindi makakuha ng
clearance galing sa ombudsman si Remulla kasi may pending case siya. So hinintay muna na ma-dismiss yung case. Ang problema, natagalan bago na-dismiss yung case kasi inaano rin nila Amy yung ombudsman, yung acting ombudsman, si Ombudsman Vargas. Kung ano-ano rin na panggigipit. Laging parang pinipressure din nila Amy, si ombudsman, na wag i-dismiss yung kaso ni Remulla. Nung dinismiss yung kaso ni Remulla, di mabibigyan na siya ngayon ng clearance. Nag-file na naman si Amy ng motion for reconsideration. Talagang hindi tinigilan. Tapos nung aside sa motion for reconsideration, nag-file pa si Topacio ng kaso. Panibagong kaso na naman. Yung tungkol naman kay Cassandra Ong sa ombudsman na naman uli. Nag-file pa si Basti ng kaso. Ang dami nilang kaso. Tapos ang pinakahuli, nag-file pa si Basti ng disbarment na naman sa Korte Suprema. Tapos nag-file pa si sino ba yan? Nag-file pa si Marcoleta ng sworn opposition. So talagang matindi yung ginawa nila kay Buying. Ayaw talaga nila Amy, nila Marcoleta, ng mga DDS, nagtulong-tulong talaga. Ginawa talaga nila ang lahat. Kaya lang, ito namang si Remulla, ay talaga namang ayaw niya ring sumuko kila Amy. Ayaw niyang ipakita na kung iba-iba susuko na dun eh. Kumbaga sa tindi ng pahirap na dinaanan niya, talagang lahat ginawa, wag lang siyang maging ombudsman. Kaya alam naman natin na hanggang sa huli, hanggang kanina nga, as in, siguro mga 1 hour lang, pinapanood ko yung interview kay Amy. Hindi pa ina-announce ha. Hindi pa ina-announce. Hindi pa ina-announce. Tinanong si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos sa kanila Marcoleta, talagang wala na daw batas sa Pilipinas. Hindi na daw sinusunod ang batas. Bakit daw yung ombudsman ay nagbigay ng clearance kay Remulla na wala itong kaso, samantalang may kaso silang mga sinampa dito? Mga kabunyog, mga kababayan, dinaan din naman sa proseso ni Remulla. Kaya nga natagalan ma-appoint bilang, sa simula't simula pa sinabi ko na, ito talaga yung gagawin ni Marcos na ombudsman. Ito talaga. Kasi kung hindi si Remulla, hindi na yan magpipilit. Magpipilit ba yan si Remulla na makipagmatigasan kila Amy? Makikipagmatigasan kila Marcoleta, kila Topacio, sa lahat ng Duterte? Lahat ng Duterte, ginawa na lahat? Kaya lang, bakit talaga pinipilit nila Marcos, nila PBBM, na si Remulla ang maging ombudsman? Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ano bang pinag-uusapan natin ngayon ng mga problema ng bansa? Lahat yan tungkol sa korupsyon. Lahat ng pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa korupsyon eh. Gaano ka-importante ang ombudsman? Sa totoo lang, hindi na natin kailangan yung Independent Commission for Infrastructure. Hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Sabihin ko sa inyo. Yung Independent Commission for Infrastructure, hindi natin kailangan yan. Kahit yung mga investigasyon nila Lacson sa Senate Blue Ribbon, hindi natin kailangan yan. Yung investigasyon ng Kamara tungkol sa mga anomalya sa flood control, hindi na natin kailangan yan. Nag-aano tayo ng oras eh. Bakit nag-create pa ng komisyon? Bakit nag-create pa ng independent commission si PBBM? Dahil wala eh. Yung trabaho ng ombudsman sa loob ng 6 na taon, walang ginawa si Martires. Walang ginawa si Martires. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang trabaho ng ombudsman, yung mga hinahanap nating dapat managot, lahat ng sangkot, trabaho yan ng congressman. Ang ombudsman, kumpleto ang kanyang powers. Mga kabunyog, mga kababayan, kumpleto ang kanyang powers. May power siyang mag-imbestiga. May subpoena power siya.
May contempt power siya. Lahat ng powers nandyan sa kanya. May power din siyang magsampa ng kaso. O, tapos pag sinampa niya na ang kaso, siya rin ang magpuprosecute niyan. Ang dami, napakamakapangyarihan ng ombudsman. Kaya niyang mag-suspend ng mga opisyal ng gobyerno, preventive suspension, kaya niya yan. Napakagrabe ng powers. Ang binigay talaga ng konstitusyon na power sa ombudsman, graftbuster siya eh. Siya talaga yung lalaban sa korupsyon. Kung ginagawa ng ombudsman yan, wala na, hindi na kailangan ng independent commission. Hindi na kailangan yung mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Kung mangyayari sa Blue Ribbon, pag may nakikita ang Blue Ribbon Committee na palalimin itong investigasyon na to, hindi na magsasagawa ng araw-araw, linggo-linggong investigasyon ang Blue Ribbon. Hindi na rin yung mga committee ng Kamara. Hindi. Pag may nakita ang Blue Ribbon na mga ebidensya, ititigil niya na yan. Ipapasa niya na yan sa ombudsman. Ombudsman, ikaw nang magpatuloy na to. Ganun yan. Ganun yung dyan eh. Kasi kung ang Blue Ribbon ang mag-iimbestiga, mauubos ang kanilang oras dyan. Halimbawa yung ginagawa ngayon nila Lacson, mauubos ang oras dyan. Kaya lang bakit natin sinusuportahan yung Blue Ribbon ngayon? Kasi walang ombudsman na gumagalaw. Walang ombudsman. Ngayon, ang kailangan talaga ng ombudsman, gawin niya ang dapat. Alam nyo, napakatindi ng powers ng ombudsman. Hindi siya pwedeng tanggalin ni Numan. Kahit si PBBM, matapos niyang i-appoint yan si Remulla, hindi niya na yan kayang tanggalin. Fixed na ang term yan, 7 years hanggang 2032. Kahit mag-eleksyon ng presidente sa 2028, maupo si Sara Duterte, hindi niya pwedeng tanggalin yan si Remulla. Fixed ang term yan. 2032 yan. Ganyan ganyan ka makapangyarihan ang ombudsman. Final na po ba? Oo, final na. Wala na, inappoint na eh. Ngayon, bakit nakalagay sa konstitusyon na ang ombudsman ay napakamakapangyarihan? Para hindi siya matakot. Ano ang mga kapangyarihan ng ombudsman para hindi siya matakot? 1, fixed ang term niya, 7 years. Pangalawa, hindi siya pwedeng tanggalin ng sino mang presidente kahit nung nag-appoint sa kanya. Pangatlo, pwede lang siyang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Hindi nga siya pwedeng i-disbar. Naalala nyo nung panahon ni Conchita Carpio Morales, pinapadisbar sana ni Duterte si Conchita Carpio Morales kasi ayaw niya kay Conchita. Anong sabi ng Korte Suprema? Hindi pwedeng i-disbar ang ombudsman kasi impeachable official yan. Pwede mo lang yang tanggalin through impeachment. Ganyan ang kapangyarihan niya. Ang bigat ng pagiging ombudsman. Bakit binigyan ng ganyang kapangyarihan ng ombudsman? Para hindi matakot. Para gawin talaga ang lahat. Para yung mga mananagot ay managot. Yun ang hindi ginawa ni Martires. Sa loob ng 7 taon ni Martires, ang ginawa niya, protektahan si Duterte. Dapat kinakatakutan si Martires ng mga korap nun. Wala. Hindi naman natakot ang korap. O, di ba? O ngayon, ito naman si Remulla. Matatakot ba ang mga korap kay Remulla? Yes. Matatakot ba sa kanya? Yes. Ang problema lang kay Remulla, independence. Independence. Yun ang malaking issue sa kanya. Kung sa si Remulla ba ay matatakot mag-file ng mga kaso, hindi. Ang problema lang sa kanya, sana wala siyang papanigan. Lahat ng sangkot, managot. Yun ang problema kay Remulla eh. Sigurado tayo kakasuhan yan sila Sara. Sigurado tayo kakasuhan yan sila Baste. Sigurado tayo pagdating sa Duterte kakasuhan yan. Pero sana rin, kasuhan niya rin kahit mga alyado ni PBBM. Kahit kaalyado nila, sinabi naman ni PBBM eh. Kahit kaalyado kasuhan, sana gawin niya. Yun ang ine-expect natin sa kanya. Kapag ginawa niya yan, napakagandang legacy niya yan. Mga kabunyog, mga kababayan, ano yon? Yung problema ko lang talagang nakikita kay Remulla, independence. Politiko kasi si Remulla eh. Politiko. Yun ang pinaka-issue sa kanya eh. Pero kung sa tapang, kung wala. Ano yan eh, nakita na naman natin kay Remulla. Sino ang nag-implement ng pag-aresto kay Duterte? Si Remulla. Si Remulla yan. Ha?
Kaya ngayon, anong mangyayari ngayon? Asahan na natin. Yung mga kaso ni Bongo, gagalaw na yon. Diba? May mga kaso si Bongo na plunder. Oh, hindi gumalaw eh. Ha? Hindi gumalaw yung mga kaso ni Bongo na final ni Trillanes eh. O yung mga kaso ni Baste. Ay, hindi, wala akong alam na kaso ni Baste. Si Pulong. O, maraming kaso 'yan. Maraming kaso 'yan. Kaya yon? Tayo nakakasigurado tayo pagdating sa mga Duterte, gagalaw na ang mga kaso niyan. Kaya takot na takot ang mga Duterte. Kaya ayaw nila na maging ombudsman si Remulla. Alam nila 'yan. Alam nila 'yan. Ha? Oh. Pero ang problema naman sa kanya, pagdating sa Marcos, kung yung mga aliado ng Marcos, halimbawa si Saldico, palibrihin niya, ay nakakalungkot yan. Sana hindi. Sana hindi. Sana yung sinabi ni PBBM na lahat, no one will be spared, sana gawin niya. Pero sinabi naman ni Boying Remulla, sa kanya walang, kasi fraternity brother niya si Romualdez eh. Magka-frat sila sa UP College of Law siguro. Pero sabi naman ni Boying Remulla, wala. Hindi niya raw i-consider yan kahit fraternity brother o anuman, kaeskwela niya man, kaibigan niya man. Sana patunayan niya. Sa pinagdaanan niyang yan, sa hirap na pinagdaanan niya bago naging ombudsman, sa grabing paghaharang sa kanya, maraming nagdududa. Kaya nga maraming actually sa mga kakamping sa mga nasa oposisyon, ang sabi ng mga nasa oposisyon, gusto namin si si Attorney Kim Henares. Diba? Si Attorney Kim Henares, kasi si Attorney Kim Henares matapang yun. Kayang kasuhan ang mga tao ni Duterte, kaya rin kasuhan ang mga tao ni Marcos. Yun yung gusto nila. Kaya lang syempre, ang sabi ko, syempre hindi naman ni Marcos yun. Siya ang mag-a-appoint eh. Gusto ni Marcos, yung may tiwala siya. Kanino siya may tiwala? Kay Boying Remulla. Malaki ang magiging tulong o ang magiging papel ni Remulla. Actually, kung nga nangihinayang ako eh, kung si Lacson sana hindi nag-resign sa Blue Ribbon, magandang partnership nila. Kasi ang mangyayari, bawat lumilitaw na mga naiimbestigahan ng Blue Ribbon, pag may mga kunting ebidensya na sa Blue Ribbon, pasa na ngayon sa ombudsman. Imbestiga na naman ang ombudsman. Kaya yung kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi nga ni Boying Remulla, nangihinayang ako na nag-resign si Lacson. Kasi si Lacson, grabe ang mga investigasyon ni Lacson. Napaka-thorough, napakagaling. At sana, yung mga lumilitaw sa investigasyon ni Lacson, kaagad-agad pasa na yan sa ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng magkaso ang Blue Ribbon. Ang magsasampa ng mga kaso ng korupsyon, ombudsman. Kaya ang mangyayari dyan, yung mga lumalabas sa investigasyon, kahit yung iniimbestigahan na yan ng Independent Commission for Infrastructure, ultimately, ang magpa-file ng kaso na yan, ombudsman niya. Ombudsman. Kaya napakaraming papel na gagampanan ang ombudsman. Kaya lang yun na nga, ang sinasabi ko dito, si Remulla, alam ko na yan, alam na natin yan. Hindi sasantuhin yan sila Sara. Hindi sasantuhin yan kahit si Amy. Tulong ng buong puso, abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po ay galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksahan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito.
At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking hinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yon. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jigo Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin,
ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, engineer, para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na o-omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes, po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa Saldi simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng iyong salaysay. Yes, Huwag po. na yung opening. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million.
na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking Engineer Alcantara, sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang